Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Isang kontrobersyal na figure diyan sa issue na yan, ang isang kontrobersyal na figure diyan, yung grandnephew ni Lucas Bersamin, yung Adrian Bersamin. Alam nyo, sa mga talakayan ko, nabanggit ko na yung yung Andrew Bersamin na yan eh. Adrian Bersamin. Yung kainitan ng issue ni General Torre. Naalala nyo yon, mga kabunyog, mga kababayan? Yung kainitan ng issue ni General Torre tungkol dun sa bibilhing mga baril, yung high-powered firearms na bibilhin, na humihingi ng budget. Ano rin doon? Kukuha rin ng insertions din. Ang plano, i-insert din sa budget ng DILG. 8 billion yata yon. 8 billion ba yon? Ngayon, ang nagpa-facilitate din ay yung si Adrian Bersamin din. Siya rin ang nagpa-facilitate sa loob ng Office ng Executive Secretary. Nababanggit din ito. Nasa Malacanang, siya ang nagpa-facilitate, gagawa ng paraan na lagyan ng pondo, insertion sa pondo ng DILG. Ano yun Kaya lang hindi inaprubahan ni General Torre. Ang involved din doon, itong si Yusek Adrian Bersamin. Kaya marami ng kontrobersya itong Adrian Bersamin na ito eh. At sabi ni Senador Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, noon pa daw, nasa radar niya na yan si Adrian Bersamin. Secretary of Justice pa lang siya, binabantayan niya na daw talaga yan si Bersamin, yung Yusek na yan, Adrian Bersamin. Bakit? Kasi marami nga daw galaw na parang kaduda-duda, sabi ni Ombudsman Rimulya. Napapansin niya na daw, madalas nababanggit yung Adrian Bersamin na yan. Ayun na nga, doon sa issue ng pagbilisana ng high-powered firearms na nai-involve si General Torre, hindi inapruban ni General Torre. Pero ang lumalakad daw noon na ma-apruban yon, malagay sa insertions ng DILG, yung Yusek Adrian Bersamin. Kaya sabi ni Boying Rimulya, matagal ko nang naririnig yan, nasa radar ko na yan. Nasa radar ko na yan. O ngayon, sino yung Yusek Adrian Bersamin na nabanggit na naman ngayon ni Senador Ping Lacson? Nabanggit din ni Saldico. Tingnan nyo tatlo na ang bumanggit doon sa Undersecretary Adrian Bersamin. Una, si Saldico. Sabi ni Saldico, kaya niya daw ginawa ng paraan yung 100 billion na insertions sa BICAM dahil instruction daw ng presidente. Ang nag-relay sa kanya na instruction niya ng presidente, Undersecretary Adrian Bersamin. Pangalawa, binanggit na naman ni Lacson sa privilege speech niya. Si Adrian Bersamin kasama si Yusek Olaybar ang tumanggap ng kickbacks galing kay Yusek Bernardo. Ayan, pangalawa. Pangatlo, binanggit ni Ombudsman Boying Rimulya na yang si Yusek Adrian Bersamin, talagang naririnig niya na yan, parang nasa radar niya na yan kahit nung Secretary of Justice pa lang siya. Sa gabinete ni PBBM, madalas na daw yan nababanggit. Marami raw talaga yan mga transactions, mga lakad na nakaka-intriga. Inamin pa nga ni Ombudsman Rimulya na mayroon silang kiskisan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Mayroon daw silang away niyan, mayroon silang hindi pagkakaintindihan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ni Ombudsman Rimulya, at ang dahilan ng hindi nila pagkakasundo ay itong Yusek Adrian Bersamin na to. Yan mga kabunyog. Ngayon, may post si Antonio Montalban. Si Anton, kaibigan ko yan Nakabase yan sa Europe. Sabi ni Anton, banggitin kita dito. Sabi ni Antonio Montalban, yang si Yusek Adrian Bersamin, kung saan nandoon yan kung saan nandoon si Lucas Bersamin, nandun din yan. Kumbaga bit-bit lagi ni
Bit-bit daw lagi ng Grand Tito. Oh, ang tawag Grand Tito eh. Kasi Grand Tito nga naman, sabi ni ni Montalban, ni Anton, nakakaintriga yan eh. Ito. Adrian Bersamin had interesting career assignments. When Grand Uncle Justice Bersamin sat in the Senate Electoral Tribunal, he got a job in the SET. When Grand Uncle was appointed by Duterte as GSIS chair after his retirement from the Supreme Court, Grand Nephew got a job in GSIS. When Grand Uncle was appointed as ES by BBM, he got a job in Grand Uncle's office. Isn't that interesting? Is he the Lloyd Christopher Lau of Lucas Bersamin? O yan. Kita nyo na, mga kabunyog. Kumbaga medyo controversial talaga itong si Yusek Adrian Bersamin. Kaya mukhang maraming lalabas pa dito kay Lucas Bersamin na mga Undersecretary Adrian Bersamin Mukhang maraming lalabas na mga issues dito kay dito kay sino to? Dito kay Lucas Bersamin. Lalo pat na i-involve yung kanyang grand nephew. Nabanggit ni Saldico, nabanggit ni Ping Lacson, nabanggit pa ni Buying Rimulya. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin ito. Malalaman natin to sa susunod na mga araw. Ang medyo lang dito, kasi sabi ni Lucas Bersamin, hindi ako ang mastermind. Ay, kung sinabi mong hindi ako ang mastermind, o di mayroong mastermind, sino? Sino? Ay, lalalim ito mga kabunyog. Lalalim ito. Papunta na ito sa Malacanang eh. Actually, ang kinakabahala ko dito, alam nga namang sa Malacanang na nangyayari ang lahat ng ito. Hindi alam pa rin ng presidente ng Pilipinas. Ito na yung kinakabahala rin ni Sulita Munsod eh. Sabi ni Sulita Munsod, hindi alam ng presidente yung mga nangyayari sa kanyang gabinete, itong mga ginagawa ng ito. Kasi ang sabi ni Lucas Bersamin, hindi niya alam. Wala pang statement si Amina Pangandaman. Pero, pwede bang mangyari na dalawang Yusek na mga bata, yung Yusek Ulaybar saka Yusek Adrian Bersamin, ganun kalaking pera ang pinag-uusapan? Ganun kalaking pera? Sila rin ang tumanggap ng kickback? Tapos sila yung mastermind, yung dalawang bata na Yusek? Pwedeng hindi sila, sigurado tayo, hindi yung dalawang Yusek na yun ang mastermind. Pwedeng involved sa sabuatan si Lucas Bersamin at si Amina. Pero nagsalita na si Lucas Bersamin, hindi daw siya. Hindi daw siya. So, sino? Malaking palaisipan yan. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.